Hi everybody! So I'm back and nakita nyo naman sa title, it's live recently. So today, it's January 16, 6:49 p.m. magsi 7 p.m. na. And as you can see, kakaligo ko lang tapos nag-dinner na ako. Pero yung hair ko, nag-quick blow dry lang ako dahil meron akong gagawin na naman sa sarili ko ngayon. Napanood niyo yung vlog ko, ilalagay ko dito sa taas. Yung vlog na nagko-color ako ng hair, yung nag-dye ako ng hair. Naisip ko, ang bilis, 2 months ago na pala yun, November 15, and today is January 16. So, ang bilis ng panahon. Isa pa, 3 beses ako nag-dye ng hair, like, grabe. Kasi doon sa vlog na yun ako napanood nyo, 2 beses. Pero hindi pa ako napakali. Nag-dye pa ako ng hair nung Christmas, nung December 25. So tonight, ang gagawin ko naman is magkakat ako ng hair. Pero, bago nyo ako i-bash guys, disclaimer lang, nanood naman ako ng tutorial kung paano siya gagawin. Kasi that time, nung nagko-color ako ng hair, ang lakas-lakas pa ng loob kong mag-instruct. Pero, tama naman yung ginagawa ko that time. Pero kasi that time, nung nagko-color ako ng hair, una ko palang nilalagyan yung roots. So, ginagawa lang pala yun kapag marami ka palang puting buhok. Dahil ako wala pa naman ng puting buhok, at nagkamali ako, inuna-una kong pahiran yung roots na dapat dito talaga sa hair, tapos hinuhuli yung roots, ayun, more on nandito talaga yung kulay. Pero okay lang, kasi kapag nasa liwanag naman na kulay, nasa sunlight, nasa natural lighting, lumalabas naman yung kulay niya. Pero kapag ganito lang, pag ganitong medyo madilim, nahihiya siya. Para siyang yung dahon na makahiya. Dahil kakatapos ko lang maligo, nag-blow dry lang ako ng hair, nag-quick blow dry lang ako, para hindi ako mahirapan mag-cut. So, sa part na to, hindi na ako magsasalita. Magvo-voice over na lang ako. So, let's start na kasi excited na talaga ako. So here, I was just parting my hair. And of course, nanood ako ng tutorial on how to do soft layers at home by yourself. Guys, kinakabahan ako. Pero, ikaw na bahala, Lord. Hi guys! So, I'm back again. Alam kong palagi kong sinasabi yun na I'm back again. Kasi, alam niyo naman, busy na ang person. Kaya, lagi tayong I'm back again. So, today, it's January 23, Friday, 3:47 p.m. Ayan. And off ko today, that's why meron akong mga gagawin sa araw na ito. So, parang hindi rin na ako naka-off. Anyways, kagabi, late na ako natulog, like 4 a.m. na, and then,
Nagising ako ng 12:36 p.m. Tapos, nag-bed rotting lang talaga ako dyan. Nag-phone lang ako for 2 hours. And after that, lunch na rin ako, late lunch. Tapos, eto, nag-ayos lang ako ng slide. So, today, ang gagawin ko ngayon is yung painting ko. Kaya, samahan nyo ko mag-painting. At ipapakita ko muna sa inyo yung weather dito ngayon sa amin. Tingnan nyo. It's very foggy. So, magi-start na ako mag-painting kasi na-miss ko talaga mag-painting. Talagang as in na-miss ko. Ako kasi kapag nagpe-painting ako, dapat meron akong enough time to do it. Ayoko nung kapag nag-paint ako ngayon, tapos kinatamaran ko na siyang gawin or napagod ako, itutuloy ko na lang next time. Ayoko na ganon kasi parang mag-iiba na yung mindset ko pag ginawa ko pa siya sa ibang date, sa ibang panahon. So, parang yung artwork, parang hindi na ganun siya kaganda. Unlike kapag ginagawa ko siya ng on the spot and matatapos ko siya that day din. Yun talaga, sobrang perfect nun. So, eto, hopefully today, matapos ko talaga yung painting na yun. And let's start na. Kinlose ko muna for a while yung window kasi doon ako pupwesto sa table ko, doon ako magpipaint and magiging against the sunlight talaga ako pag hindi ko siya kinlose. Kaya kinlose ko muna yun. But now, guys, if napanood niyo yung recent vlog ko, yung first Christmas in the USA, diba sinabi ko doon na gusto ko talaga ng scented candle kasi yung airwick ko dito, sobrang nakaka-occupy talaga siya ng space, especially doon sa may saksakan. Kaya, ayan, meron akong scented candle here and I bought this last time sa Walmart. It's from Better Homes and Gardens. The salted coconut mahogany na scented candle. Tara! Naka-open na. Bago ko simulan lahat ng gagawin ko today, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking supplements and I'm using the Kirkland Signature Adult Multivitamins Gummies. And this is actually good for immune system, bone, and overall health. And this is 160 gummies. Tapos, also I'm using the Nature's Bounty na hair, skin, and nails gummies. So, ako kasi, kapag mga multivitamins or supplements na capsule, syempre, aminin natin, nakakatamad talaga siyang inumin, i-maintain. Lalo na sa mga, 'di ba, sa mga bagets diyan. Kung gusto niyo talaga na makainom lagi ng multivitamins nang hindi kayo tinatamad, gamitin niyo yung gummies kasi para ka lang ngumunguya ng candy. Itong Kirkland na multivitamins gummies, tinitake ko to every day and 2 pieces, 2 gummies a day. So, hindi ko to pwedeng kalimutan talaga. That's it. Nakapag-candy ka pa, nakapag-chew ka pa para sa panga mo, may vitamins ka pa sa katawan, di ba? And then, itong Nature's Bounty ko na hair, skin, and nails, ngayon January ko lang to sinimulan i-take. And the same lang din sila, 2 gummies per day. And this is per therapy with meal. So, kailangan may laman ng tiyan nyo bago kayo mag-take ng mga ganito. Meron pa pala akong isang tinitig na vitamins. It's a magnesium glycinate. And Nature's Bounty rin to. Ang benefits naman nito is to supports muscle relaxations, bone, heart, and nerve health. So, this is actually a 240 mg per serving. And ito, titake ko rin to every day. And this is 2 capsules per day. And dapat may laman din ng tiyan kapag tinitake to. Dahil hapon na ngayon dito, hindi ako nakapag-take kaninang pagkagising ko. Mamaya na lang akong gabi iinom nito. Start and paint. Yeah, so now I'm ready to start an artwork. But first of all, I have here a canvas and meron akong layout dito, nakapag-outline na ako. So, you know guys, kapag ako gumagawa ko ng artwork ko, or painting specifically, it actually depends on the artwork that I'm gonna do. So, right now, since I have my canvas here, gaya nga nasabi ko kanina, yung paint ko ngayon is very precise yung subject, precise yung character, very detailed. That's why doon ako nag-layout. Kaya meron akong prepared layout dito. And ginawa ko na to last time. Pero kapag yung artwork ko is like an abstract or any kind of artwork na deep yung meaning, deep yung subject, doon ako nag-freestyle. Dahil meron na akong layout dito or outline, ito, hindi ko lang alam kung nakikita nyo kasi pencil ang ginagamit ko dito. Magpo-proceed na ako ngayon sa
painting. Pero nag-iisip pa ako kung ano yung gagamitin ko. Kasi usually, ang ginagamit ko talagang pang paint is acrylic. But I have here yung watercolor paints. This is actually a new one. And then, I have here the all-purpose cream. Charot. I have here the all-purpose water-based acrylic paint. And it's 24 pieces. And I got it from Hobby Lobby. And mura siya. 5.99. So, Carry Bells. Gustong-gusto ko siya. Kaya nung nakita ko to sa Hobby Lobby, ay, kukunin ko to kasi mura. Isipin nyo, ang bigat niya. Tapos, 24 pieces. Tapos, yung laman nung bawat jar is 22 ml. Sobrang mura ng 5.99. Ako kasi, nung kahit na nasa Pilipinas pa ako, dati pa talaga ako mahilig mag-paint. Hindi lang paint, drawing, lahat. Basta related siya sa crafts or art. Mahilig talaga ako. Ito talaga ang aking passion. Palagi ako nagpe-paint doon. Pero ako kasi, yung mga painting kong nagawa nung nasa Pilipinas ako, hindi ko na sila dito nadala dahil malalaki yung canvas. Pero kapag bumalik ako doon, yun naman ang i-work ko. Titingnan ko kung paano bang aking gagawin doon. Pero good thing na lang na bago ko umalis doon, lahat ng painting ko doon is naka-safety talaga. Like, kinoveran ko talaga sila. I have here my painting brushes, my spatula. Ayan yung mga spatula ko dito. Itong spatula na to, ginagamit ko to kapag gumagawa ko ng painting using a acrylic and yung rock something. Nakalimutan ko kung anong tawag doon. Nilagay ko dito sa gilid yung examples sa kung anong itsura nun. And you know guys, dapat dadaling ko talaga yung sand na yun. Hindi ko lang maalala kung anong tawag doon. Nakalimutan ko. Dapat talaga dadaling ko yun dito. Pero kasi naisipan ko, kung naiwan na lang kasi baka masita sa airport, diba? So, yun. Pero yung mga painting materials ko dito, may nadala naman ako and some of them is nabili ko na rin dito. Kaya meron pa talaga ako natirang gamit na pang painting sa Pilipinas. So, I have a lot of brushes here. Ayan. Iba-iba ang kanilang gamit at ang kanilang itsura. Merong flat, merong oblique, merong slant, tapos yung iba pa. Ayan. Tapos, ako, kapag gumagawa ko ng painting, sabi ko nga, diba, kapag freestyle, yun yung painting na biglaan ko talaga siyang naisipang gawin. Yung kukuha lang ako ng canvas, kukuha lang ako ng materials, and then on the spot ko siyang gagawin. Ayun yung painting na na pinapahalagahan ko talaga. Don't get me wrong, lahat naman ng paintings ko is pinapahalagahan ko. Pero kapag nagpipaint kasi ako ng freestyle, yung artwork na yun, kapag natapos ko na, is very important siya sa akin. If you know what I mean. So for this subject, ang gagamitin kong brushes is yung oblique na style, yung shape. Oblique namin tawag dito. Oo, oblique nga. Ang color palette na naisip ko dito is like color pink and then beige. And then, bahala na kung meron pa akong may isip na ibang color later. So, I'm thinking between the two if this flamingo pink or princess pink. So, maybe gamitin ko na lang yung flamingo pink kasi ang gagamitin kong isang color is this beige. Ano bang shade niya dito? Creamy beige. Yan. This beige one. What I'm gonna do is ginaganito ko muna yung brushes. Ginageto-geto ko muna sila. Para kapag nag-spread ako sa canvas, smooth yung pahid niya. And then, binabasa ko siya ng water. So, don't wet lang. Hindi siya yung sobrang basa. Kasi kapag sobrang basa yung brush, medyo magiging pangit yung kinalabasan ng artwork. Medyo magiging watery. And ako kasi, sabi ko nga, kapag ako nagpipainting, acrylic yung gamit ko. So, which means, kapag ang painting ko is acrylic ang gamit ko, expected na pigmented yung kinalabasan ng artwork. Kita nyo, bago rin talaga tong acrylic paints ko na to. So, let's start!
Hi guys, so I just got home from work and it's 11:14 p.m. Saturday. For this clip, I'm gonna show you my night routine after work. So basically, pag umuwi talaga ako ng bahay from work, depende yun sa dala ko. Kasi may times na may mga binibili ako. So, yun, medyo nadagdagan yung routine ko kapag meron akong binibili. So, babalikan ko kayo later kapag tapos na ako mag-clean up. Hello guys! So, eto, tapos na ako mag-clean up and I still have my makeup on. But later, tatanggalin ko yun yan. So, for now, ipapakita ko muna sa inyo yung nabili ko for today's, for today. Dahil hindi naman ganoon karami. Saglitang haul lang. But I have here a boots. Ayan. It's from No Boundaries. Sabi ko naman sa inyo, diba? Mahilig ako sa No Boundaries. Like, as I mentioned sa recent vlogs ko, kung napanood nyo yung mga yon, lagi akong may No Boundaries right now. Meron akong No Boundaries ulit, pero it's a boots. Actually, nabili ko to ng sale. Kaya ginrab ko na talaga. Even though hindi ko alam kung kailan at saan ko to magagamit. Binili ko pa rin siya kasi nga naka-sale. So, this is how it looks like. And I don't know kung nakikita nyo ba talaga ng maayos. And then, I have here an activity book. Sabi ko nga sa recent vlog ko, yung first day Christmas kineme. Mahilig akong bumili ng mga activity books. Like, ano ko to, nagpapa-relax to sa akin talaga. I have here a sticker by number. It's a kawaii. This is how it looks like. And this costs like 7.98 bucks. And it's so cute. If you guys know me, mahilig talaga ako sa art. Kaya, binili ko to. And then, so excited akong gamitin to kasi ang dami niyang laman. Ang dami mo pwedeng gawin. Ayan. Alam kong pambata talaga siya. Pero, kanya-kanya tayo ng trip, okay? Ito yung nagpapa-relax talaga sa akin. Like, kapag nagde-detox talaga ako sa phone, social media, or anything na kailangan ng isip ko, ng freedom. Ito yung mga ginagawa ko. Yung nagiging busy talaga ako. And then, lastly, I have here a Snapchat Friends. This is a sticker. Wait. Sira. Ito siya. Scented puffy stickers. Oh, it's scented. Ayan yung itsura niya. So, alam niyo na, ito talaga yung favorite ko talagang ginagawa na activity. Alam kong marami akong activities na ginagawa about art. Pero kapag yung mga mga book activities, ito yung top 1 na nagpapa-relax talaga sa akin. Excited akong gamitin silang dalawa, as in. Mas excited pa akong gamitin tong books na to kaysa doon sa boots ko. So that's all for today's mini haul. And now, kakain muna ako ng dinner kasi the whole day, wala talaga akong kain. Alam niyo ba, ako 1 meal a day lang talaga ako. Once a day lang akong kumain. Minsan hindi pa rice. And minsan may rice naman. So, sabi ng iba, bakit daw ganun? Hindi ba ako nakakaramdam ng gutom, ng hilo, ng kahit anong weird feeling? And I was like, hindi naman. Normal naman siya for me. And I know, hindi siya normal and hindi siya healthy sa ating stomach kasi baka magka-ulcer or any health condition. But for me, I'm fine. I'm fine doing it naman. Hindi ko siya sinasadya. Hindi dahil nag-gain ako ng weight. Hindi. Ito lang talaga yung body mechanism ko talaga. Ayun, dahil hindi ako kumain the whole day. I mean, kumain pala ako kanina. Pero yung konting cereal lang kasi nga nagmadali na rin ako dahil may work ako. Everyday kasi ang duty ko talaga is, ang uwi ko, is 11 p.m. So, pag nakakauwi ako ng ganong oras, well, it's okay naman kasi 3 minutes drive lang naman sa amin yung work to bahay. Kaya, it's okay lang naman. So, ako, pag mga ganong oras ang uwi ko, 11 p.m., 11:10, 11:05, nakakatulog talaga ako. 2 a.m., 3 a.m., depende. Depende kapag marami talaga akong ginagawa or may mga kailangan akong linisin, something. So, kapag ganon, nagigising talaga ako is, 11:45 or 12. Oo, mga ganong, around those times na talaga ako bumabangon. And, ang pasok ko nga is 2 p.m. So, yeah, meron na lamang akong 1 hour. Kasi kapag 2 p.m. ang pasok ko, 1 p.m. umalis na ako ng bahay kasi nagpapa-drop off na ako noon. So, kapag may work talaga ako, sobrang hectic ng schedule ko. Kasi from work, tapos marami pa akong gagawin pag-uwi. So, nakatulog na ako, 2 a.m., 3 a.m., minsan 4 a.m. pag hindi pa talaga ako inaantok.
ayun, nagigising na talaga ako late. Tapos go to work na naman. Ganun yung routine ko everyday. Kahit na ganun pa yung schedule ko everyday, ganun yung ganito yung experience ko everyday, I'm still happy kasi nagiging nagiging occupied. Yung time ko, yung buhay ko, nagiging busy ako, I'm distracted. That's why I'm so happy. Kahit na everyday is nakakapagod and stressful, but it's fine kasi distracted talaga ako. And yeah, talagang more on talaga ako, self-time lagi. So, time check muna, it's 11:50 p.m. Ayan na, magto-12 midnight na. So, now, kakain na ako kasi super nagugutom talaga ako. Hi guys! So, I'm here na sa dining area and I have here my baon kasi hindi ko to nakain kanina dahil na-busy ako. I have here a fish fillet. So, yeah, kakain na ako. So, usually ako, bago talaga ako matulog, hindi talaga ako kumakain. Like, 2 hours to 3 hours or 4 hours pa nga. Or kahit anong oras, kasi nga once a day lang talaga akong kumain. So, dahil hindi ako nakakain the whole day, kumain lang ako ng napakakonting cereal kanina bago ako pumasok. Kakain ako kasi sobrang gutom talaga ako, di ba? After kong kumain dito, i-refill ko lang tong water bottle ko tapos mag-aakit lang ako ng 3 bottles of water. Yes, kasi minsan, kapag nakakalimutan ko and wala akong time na mag-refill ng water bottle ko, meron talaga akong water bottle. Tama ba? Meron talaga akong water bottle na nakatabi doon sa pantry ko. So, meron kami dito, kaya mag-aakit ako ng 3. Hi! So, tapos na akong kumain. And now, mag-remove muna ako ng makeup. Kasi, kailangan ko nang humiga. So, every time I remove my makeup, I'm using the Equate Beauty. It's from Equate makeup remover. Nung nasa Pilipinas ako, ang ginagamit ko talagang pang-remove ng makeup is yung Amish na cleansing balm. Pero kasi, dahil masyado siyang maharlika, nag-change talaga ako into makeup wipes. Pero, sa totoo lang, mas maganda talagang pang-remove ng makeup ang cleansing balm than makeup wipes or cleansing oil. Mas maganda ang cleansing balm. But for now, kahit na medyo afford na natin bumili ng cleansing balm kasi ang mahal talaga ng cleansing balm. And I'm planning to buy the Vanilla Co. something na brand na cleansing balm. Dito muna ako sa makeup remover ng Equate. Kasi, you know, kailangan natin maging practical. Practical, sana all! Ay, wait. Parang ang ganda ng hair ko. Flat na flat, oh. Tapos, ang ganda ng color. Hindi ko alam kung nakikita niya, pero ang ganda niya. Very makintab. Very shiny. And I know, some of you, nagtataka siguro kung bakit. Nag-hair color ba talaga siya? Ba't parang hindi lumilitaw yung color? Yung totoo talaga. Ang katotohanan talaga, lumalabas talaga yung color niya. Kapag merong sunlight, kapag merong light talaga. Pero kapag walang kahit na ano, medyo nagtatago siya. So, shy type yung hair color ko. Pero hindi rin, kasi kahit naman walang sa bagay. May kulay naman talaga siya. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. So, this is how I remove my makeup. I only use a one sheet of makeup wipes. And then, I remove it like this. So, dahil square siya, ayan, square yung shape niya, ginagamit ko itong first cube dito for this side of my face. Tapos yung kabilang cube, yung dito, sa right, ay, left, dito, right, yan. And then, yung third and fourth, ginagamit ko siya para ma-clean ang whole face. Just to make sure na wala ng excess makeup dyan. So ako talaga, kahit nasa Pilipinas ako, every time na nagtatagal ako ng makeup, hindi ako natatapos sa ganitong part lang. I always do double cleansing. So, after ko magtanggal ng makeup, naghihilamos ako with my favorite cleanser. Marami na rin ako na-try na cleanser. Is na rin dun yung Lux Organics, yung gray. Sobrang holy grail ko talaga yun. Alam mo, sa totoo lang, kung hindi lang ako pumunta dito, until now, gamit ko pa rin yun. As in, sobrang chef's kiss. Like, as in, sobrang favorite na favorite ko talaga yung Lux Organics na whitening repair na gray tube. Talaga, meron nun sa Watsons, everywhere. Basta nasa Pilipinas ka, mabibili mo yun. Sobrang ganda niya. Like, and bukod doon, mura pa siya. 289 pesos. Tapos, good na siya for 6 months. Ako kasi nagagamit ko siya for 6 months. And then, twice a day, day and night.
Kapag umuwi ako ng Pilipinas, bibili talaga ako ng ganun. Like, maraming ganun, mag-hoard talaga ako. Kasi, sobrang ganda ng effect niya. Like, meron kasing niacinamide yun. Ako kasi, ang tinitreat ko talaga sa face ko, yung concern ko talaga is yung dark spots. Which means yung mga pimple marks. Dahil ako, most of the time, hindi ko namamalay. Nasasagi ko yung acne ko, yung pimple ko. So, it's bad. Hindi siya maganda kapag nasasagi siya, like, napipisa, natatamaan. Tapos, syempre, magpa-pop. Tapos, doon nag-i-start yung mark. Doon nag-i-start yung scars. So, yun yung main concern ko talaga sa skin ko, sa face. Yung mga old vlogs ko, makikita nyo talaga doon na litaw na litaw talaga siya. Kaya na sabi ko kanina, lagi ako nagdo-double cleanse. After kong mag-remove ng makeup, lagi akong gumagamit ng favorite cleanser ko. So currently, I'm using the Cetaphil Acne Gentle Clear Complexion Curing Acne Cleanser. Ang haba ng pangalan. And it has 2.6 benzoyl peroxide acne treatment, which means ang benzoyl peroxide is napakagandang ingredient yan. Yan talaga yung top ingredient. I mean, one of the top ingredient to treat sa mga acne if you have an acne oily prone skin. So ako kasi dahil kaya man acne prone skin, dahil ako ay may PCOS and stress, lalo na nasa Pilipinas talaga ako, sobrang lala ng pollution doon. Yeah, talagang nag-ano talaga ang skin ko, na-irritate, sobrang sensitive. Pero kasi ngayon nandito na ako sa States and dahil malinis ang hangin dito kahit papaano, hindi nagkakaroon ng alikabok or anything. So yung skin ko ngayon is hindi man siya ganun ka-perfect pero diba may improvement. So etong Cetaphil na cleanser na benzoyl peroxide, matagal ko itong ginagamit like since September last year. So October, November, December, January. I'm using this for 4 months na. And I already seen a result. So just a reminder, kapag bibili ng benzoyl peroxide, just make sure na mababa lang yung percentage na meron na benzoyl peroxide na ingredient sa isang cleanser. Kasi kapag sobrang tapang, like yung Panoxyl na benzoyl peroxide na cleanser, nakaka-harsh sa skin kapag pag first time user ka ng benzoyl peroxide tapos mataas yung percentage, nakaka-harsh ng skin talaga yun. And it can cause purging, yung nagkakaroon ng acne. Yeah, that's why this is one of the favorite cleanser of mine. Hi guys! So, tapos na ako sa lahat ng gawain ko. And I'm gonna take this magnesium glycinate. Kasi nagtitake ako nito twice a day. Yeah, day and night. And I have here a chocolate ice cream. And brownies. I have brownies here that I bought last week. Yeah, last week I guess. Itong brownies na to, lagi ko to dito sa ice cream. Dahil favorite ko ang brownie temptation ng Dairy Queen, ng DQ. Yun ang play kong in-order sa Dairy Queen, yung brownie temptation. Because I love ice cream and I love brownies. So dahil pag pinagsama sila, mas lalo ko silang love. And ito yung itsura niya. Yun na. Binimix-mix ko lang siya. Yun ang ice cream. Yan. Let's have a taste test. Ang sarap. Parang ngayon ako nag-DQ. Sarap guys. Hi guys! So, I don't know kung nakikita yung pa ako ng maayos ngayon kasi I know it's dark na. I don't know kung bakit. Pero maniwala naman ngayon dito sa room ko kasi may kanda, may vanity light and that one over there. So, yeah. And tinamaan na ako ng antok sa wakas. Try to finish this vlog, like the editing kasi para ma-upload ko na because I know matagal akong hindi nakapag-upload. So, I'll try my best na ma-finish agad yung editing so I can upload this vlog na. So I guess that's it, and let's have a time check. It's almost 1 AM na. So yeah, January 25 Sunday. Thank you guys for watching this vlog. I really hope na nag-enjoy kayo and nagustuhan mo tong vlog na to. And yeah, happy 2026 to all of you, to all of us. Happy 2026. And we're claiming that this year will be our year. So yeah, good night everybody. Good morning night. Thank you guys again for watching this vlog and I'll see you on my next one. Bye!